So, Gospel Reflection ngayong August 10, 2025. So, yun yung sinasabi, no? Sinasabi nga ni Father Joel Gatos na para sa akin, umanap ka ng magmamahal. Hindi naman kailangan romantic yan eh. Mahalin mo yung taong nasa paligid mo. Okay? Mas lalo na yung mga taong minamahal ka rin pabalik. Alam nyo, doon ko naalala yung aking lola at yaya. alam nyo yun na yung lola at yaya ko, siguro nga kaya tumandang dalaga yun, hindi lang dahil sa pakiusap. Siguro doon ko lang maiisip na minahal talaga ako nun. Kasi pwede naman siyang tumanggi na hindi na bumalik or ilang beses na siyang gustong palayasin nung marami nang gusto magpali sa kanya. Kung tutuusin, pwede naman niyang hindi pakinggan yung pakiusap ng airmat ko na magstay. Di ba? Pero pinakinggan niya. So, ibig sabihin, binigay niya yung anong lakas niya. So, hindi naman kailangan romantic ka. Hindi naman porke ano ka sa pamilya lang. Kailangan mahalin mo lahat ng tao. Mahalin mo yung lahat ng tao, ibig sabihin, tratuhin mo sila ng maayos. Pakisamahan mo ng maayos. Kasi may mga tao na hindi rin marunong makisama. Kumbaga may mga taong ang tingin sa'yo pabigat. Kahit hindi mo naman gustong maging pabigat, kagaya sa case ko. Di ba? Sasabihin lang nila, walang ginawa kundi kumain, matulog, mag-cellphone. Kung alam lang nila kung ano yung ginagawa ko sa cellphone, anong pakinabang sa akin nun? Kesa kung sino-sinong kinakausap mo at magmarites ka dyan, at basta-basta ka na lang napipilitan gumawa ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa. Although kumikita ka pa unti-unti, may pera ka ngang hinahawakan, pero hindi ka naman at peace sa sarili mo. May mga taong nagsisimbang at tuwing linggo o anticipated mass, pero payapa ba sila? Hindi. Maraming mga tao na maganyan. So, yun yung sinasabi ni Father Joel eh. At saka dapat mag-serve ka. Ako nabigyan ako ng chance mag-serve. At saka yung umasa. Di ba? Dahil nagsiserve ako, umaasa ako ng positive things. At saka yun din yung sinasabi pa rin sa Bible. Kung nasaan ang kayamanan mo, naroon ang puso mo. Ayan, yan ang mahigpit ngayon. Kasi may mga tao na concern sa pera. Kahit na ayoko na, baon na ako sa utang, paano ko babayaran? Sabihin, kung masyado kang concern sa utak mo at yun ang nagpapaikot sa'yo. Nagpapasalamat ka nga pero superficial. Nagpapasalamat ka pero hindi ka naman at peace. Nagpapasalamat ka lang. Aligaga ka, di ba? Ang puso mo kasi is kung yun ang iniisip mo palagi, kung aligaga ka. Kung natataranta ka, nandoon ang puso mo. Di ba? Nandoon. Tingin mo nga, di ba, pag na-inlove ka ng gusto, nandun sa lalaki o nasa babae na yun ang mundo mo. Umiikot ang mundo mo dahil sa kanila. Yun na napatunayan natin kung nasaan ang puso mo, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Minsan, ang ginagawa natin kayamanan ang tao o kayamanan ng material. Pero hindi yun dapat. At least ngayon, di ba? Sana mabigyan pa ako ni Lord ng pagkakataon na sa loob ng 3 taon na ma-guide yung dapat ma-guide. Yung mga officers ko na kasama, ma-guide ko pa sana. Para sila matuto sa akin at ako matuto rin sa kanila. Hopefully, Lord, with your guidance. So, and, marami lang talaga akong naisip, Tsaka sa social media, di ba? Kung mahal niyo yung isang tao o isang celebrity, dapat wag mo nang ipilit kung ano yung gusto niyo.
Yun eh, yung vlog ko kanina, yun. Kung mahal nyo talaga yung certain celebrity na yun, magiging masaya kayo kung sinong pinipili nun. Maging masaya kayo para sa iba dahil kung yun ang mahal nila at gusto nila. Huwag na yung sisiraan nyo pa na hoping kayo. At yung ipaparis nyo pa doon sa celebrity, may sabit. Yun nga yung sinasabi ko kanina. At saka yun na nga yun eh, hindi porket tumutulong kayo, hindi porket naglilingkod kayo sa kapwa, eh mabubura yung inyong pagkakamali. So sana pag nagmahal kayo, siguraduhin nyo na nasa tamang kayo, wala kayong nililihim. Paano kung sinasabi ngayon? Kasi walang usok kung walang apoy. Hindi masasabi sa inyo yun kung kayo ay talaga nagmamahal. Ay kung kayo nasa tamang landas ng pagmamahal, tamang daan ng pagmamahal. Diba? Kaya sinasabi ko, you can never fool people. Yung sinasabi nyo na basher, hindi naman lahat ng basher is bashing lang eh. Minsan talaga totoo. Diba? Yan, sila Christopher Mee, sila Ogie Diaz, at saka yung ibang mga showbiz columnists, minsan totoo ang sinasabi niyan. Nire-refute lang nung iba kasi totoo. At dahil nasa mga celebrities minsan yung power magdemanda, yun, ang nangyayari. Kung tutuusin to si Christopher Mee, matagal na tong nakakulong, pero bakit hindi pa to nakukulong? Kasi hindi naman lahat ng sinabi niya hindi totoo. Merong totoo. Kaso lang itong mga celebrities na to, may mga baho rin kasi na pilit tinatago. So yun lang yun. Hindi yung romantic ha. Kung may romantic kayo, sige. Pero kung wala, mahalin nyo lahat ng tao sa paligid nyo. Diba? Kahit anong... kasi yung pagmamahal, yung puro reklamo. Yung parang hindi ka masaya sa araw-araw. Diba? Ako, lola ko, yung yaya ko, kahit na may hindi mo siya sasabihin lang nung pagod na siya, pero hindi mo siya makikitang nagreklamo, not even once. Dahil kasama ko siya hanggang 28 years old, hihiga lang nun para matulog, yun lang. Wala nang iba. So yun na nga, naalala ko lang siya kasi yung magmahal, siya yung pinaka-example ko nun. So yun lang po.